Kaya naman pala nawawala itong unang nagsiwalat, unang Marines na nagsiwalat dito sa deliveries ng maleta. Kaya lang nawala siya. O ito, ngayon, ituturo kung nasaan na si Gutesa. Kaya naman pala nawawala. Nasaan na ang surprise witness na si Orly Gutesa? Direktang hinamon ni Manong Chavit Singson si former Speaker Martin Romualdez na ilabas ang testigo sa flood control scandal na ilang buwan na raw niyang itinatago. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Malupit to ha. Malupit itong binitawan ni Manong Chavit. Oh, derechahan po, walang paligoy-ligoy. Ganon ang gawin mo, Claire. Ha? Huwag kang puro parinig. Pagka meron kang ibibintang may ebidensya, pangalawa, pangalanan mo. O ito, pinangalanan. Si Gutesa, hawak ni Tambaluslos. Itinatago ni Tambi. Tinatago umano ni former House Speaker Martin Romualdez si Orly Gutesa, ang surprise Senate witness na ilang buwan na ring hindi nagpapakita. Kung hindi tinago, bakit hindi nilalabas? Dahil ang plano nila, pagkasuhan si Martin Romualdez, siyang testigo, sabihin niya hindi totoo. Ayon yan kay So parang kasi sinabi na ni Gutesa na nagdi-deliver sila dito kay Romualdez. So sa madaling salita, pag kinasuhan na, biglang babawiin ni Gutesa yung kanyang sinabi. Kaya nga yan po ang tanong namin kanina kay Attorney Banigod, hanggang kailan? Hanggang saan? Itong mga 18 Marines. Kaya ang sabi, hanggang dulo daw ito. Alam mo, ang ganda nung pagkakasabi ha. Sama-sama sila. Hindi sila naghihiwa-hiwalay. At kung talagang yayariin sila, lalaban sila ng patayan. They have. O baka sasabihin na naman, threat. Kasi may mga tanga dyan na ang pagkakakilala sa ganyan, threat. Parang yung kay Sara, threat daw. Hindi po threat yan. Depensa po yan. Kung yayariin sila, natural, lalaban na yan. Marines yan. Hindi mo biro yan. Marurunong yan. So sama-sama sila. Nasa prinsipyo pala nila yan. Yung laban na yan, yung ugali nila, walang iwanan. former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Uno nang sinabi ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee na nagpadala siya ng male-maletang pera sa bahay ni Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Itinanggi ito ng dating House Speaker, pero pinatotohanan ni Ko. Sa at the forefront ng bill, Tignan mo wala na lusot talaga si Tambi dito, pinatotohanan ni Saldico, pinatotohanan ni Gutesa, tapos ngayong Marines, siya pa rin ang tinuturo. Leonardo News Channel, nagpapasalamat naman si Manong Chavit kay Senador Amy Marcos. Dahil ito sa isinumiting Senate resolution kung saan nananawagan ang senadora na imbestigahan ang testimonya ng mga dati umanong bagman. Ito dito pupurihin ko si Senator Amy. Gusto ko maimbestigahan to. And ako man ay hindi sang-ayon kay Amy. Prinsipyo ng Banatero siyang pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Pinapasalamatan ko din si Amy. Gusto niya imbestigahan. Ang problema, dapat kalampagin natin. Sa ngayon pa lang, parang hindi sang-ayon si Tito Soto tsaka si Lacson. Dapat magtulungan po tayo. Kasi sa media, hindi man lahat. Pero yung mga malalaking networks, hindi man lahat. Sabi nga, nadidiliberan din. Ang sinabi nga sa amin ito, yung trolls, yung kasama sa mga nadidiliberan ng maleta, kasama sa bayad. Meron nga sila, kung hindi ako nagkakamali, 2-3 palapag na ino-occupy na opisina para lang sa trolls. Ito kay Saldico. Hindi po pwedeng, ako hindi naniniwalang hindi involved sa trolls si Bongbong Marcos at si Tambi. Imposibleng hindi. Kasi si Marcos mismo, si BBM, inamin niya na meron siyang trolls. Galing mismo sa bibig niya. Alam mo, para tayong ginisa sa sariling mantika. Yung tax na ibinabayad natin, dun lang sa VAT, ang laki-laki niyan. Sa lahat ng gagastusin natin, may 12%. Yung pera natin na ibinabayad sa tax, ipambabayad doon sa trolls para ipagtanggol yung pagnanakaw nila. Ganyan po kalupit yan. Kaya medyo nakakasama ng loob. At ito posible, may ebidensya daw sila dyan. Nung tinanong ko, may ebidensya, antayin natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, posibleng may video ito, hindi lang pictures. Itong mga trolls, di umano ni Bongbong Marcos, si Tambi, tsaka si Saldico na yung maletang nagpapasahod. Na konektado kay Ko. Ang sinasabi, yung 2 Marine dishonorably discharged, dapat imbestigahan nila yon para malinis ang pangalan ng presidente, hindi sinasagot lang. It's a serious accusation. So, dapat gawin ang Malacanang, imbestigahan. Nilinaw rin ni Singson na hindi niya kilala si Attorney Levy Baligon
Sa kabila ng usap-usapang abogado niya dati ito, si Baligod ang kasama ng mga umano'y dating bagman na nagsabing nakipagtransaksyon daw si dating Senador Antonio Trillanes ng $2 million sa mga kinatawan ng ICC. Bagay Sarap ng buhay mo, ha? $2 million, ha? 100 million. Magkano ginastos mo? Nagtatanong lang, ha? Ang tatanong lang. Magkano ginastos mo doon sa Caloocan nung tumakbo kang talo ka? 100 million yun. Hindi natin alam kung binigay niya yun bayad sa ICC or kinulambat niya or yung kalahati, panggasto sa ICC, yung kalahati, kanya. Hindi natin alam. Wala namang resibo yan eh. Basta nagpapalit daw sila ng $2 million o 100, nasa more or less nasa 100 million pesos. Tapos, ang lumalabas, in charge daw, di umano si Trillanes. Witness ni Trillanes, pinipresenta sa ICC. So, siya yung kasama. At meron, again, may ebidensya yan. Hindi naman sila magsasalita ng wala. Kaya nga pinipilit ko. Pinipilit ko ibigay sa akin yung mga ebidensya. Gusto nyo ilabas ko? Pilitin nyo muna ako. Hindi, yun yung sinabi namin eh. Dapat ikalat yung ebidensya. Na just in case may mangyari kay Atty. Baligod o dito sa 18, merong lalabas at lalabas pa rin yung mga ebidensya. na mariing itinanggi ni Trillanes. Sa ngayon, patuloy na kumakalampag si Manong Chavit sa gobyerno na panagutin ang mga sangkot sa flood control scandal. Pinag-iisipan din ni Singson na tumakbo muli bilang senador sa 2028 elections. Pero this time talaga iniisip ko, di ako sigurado. Pero itong nangyayari sa Senado ngayon, gusto ko para matutukan ko ng gusto ang nangyayari sa Senado. Nako, patay ka dyan, Manong Chavit. Kasi baka mamaya, kaya naman pala nagsasalita ito si Chavit dahil tatakbong senador. Kaya naman pala parang kumakampi to kay Sara. Nag-a-apply parang senador. Tandaan po natin nagsolo po si Sara. Wala siyang team ng senador at the moment. Wala pa nga siyang vice. Basta nauna muna siya. Siya muna ang nag-declare. Wala pa namang team. So, alam ko yan ang ibabato. Antayin ninyo. Yan ang ibabato ngayon kay Manong Chavit. Namubuliti ka lang. Meron kang agenda. So, sinasabi ko lang, dapat pagandaan ni Manong Chavit itong mga paratang na ganyan. Kasi alam nyo naman sila, style po ng kalaban yan eh. Itong kalaban ng hustisya, kalaban ng katotohanan. Hindi sila magfo-focus dun sa issue. Ang focusan nila yung tao. Sisirain nila yung tao. Hindi yung sisirain nila yung ebidensya. Dapat yung ebidensya sinisira nila, di ba? Hindi. Sa personalidad na sinisira nila. At ang kanyang pangulong susuportahan, si VP Sara Duterte. Para sa agenda, Attorney Karen Jimenez. Pero alam nyo, eto seryoso, ang lakas ni VP Sara. Ngayon pa lang, nakikita nyo naman, talagang katulad ni Chavit, maraming gusto talaga kay Duterte. Sino naman ang gugusto kay Bongbong Marcos? Pambihira.